Action na. Hi guys, my name is Byron Jensen O. Fernandez. I am a third year college student. I am taking a Bachelor of Secondary Education major in English. Taga-asa mo? Ay, sa mga school. Like, graduation year ganyan? Congratulations. Okay, parang sa mong subject nga contemporary, popular, and emergent literature nga subject. So, we are tasked to share a story sa inyo and then, amo siyang i-critic or like, among i-share ang message sa story. So, ang story nga akong i-share kay The Handmaid's Tale by Margaret Atwood. So, this is a story about woman nga during this time, na decolonized sila, women are used para mag-bear sa child sa mga couple nga infertile. Like for example, if naay couple nga di sila kaanak, kanang kining mga bayhana ginagamit nila ang lawas para mampuros. Di ba grabe kayo? Grabe kay ang kaagi sa mga babae dyan sa unang panahon. Okay, so here in this story, ang main character nato named kay si Offred. He is the Handmaid's Tale. Ang Handmaid's Tale, ano siya ang tawag sa mga babae nga mo'y magdala sa anak sa mga infertile couple. Handmaid's Tale. If you're wondering what Handmaid's Tale is. Okay. So, ang first story ani, Offred is just a very simple girl. She is a daughter of a single mother and a feminist activist ng iyang mom. She also had a best friend before. Her name was Moira. Moira is an independent woman siya. And then, the interesting history about Offred babae ni siya. Offred she had an affair with a married man named Luke. So, kini si Luke, she divorced her wife. Pwede ka matuban ako if she divorced her wife and then she married Offred and they had children together. And then after that, ang United States of America was colonized by a republic called Gilead. So kining Gilead, they were so powerful. They had this immense power that they were able to assassinate the president of the United States. They were able to kill all the Congress sa United States of America. Mga na-overpower nila ang USA. And during this time, katong na-colonize na nila ang USA, women were no longer given power. Like all women sa United States of America, they were all fired from their job, including Offred. Offred found out that she will no longer work in the library because she's already fired because women are no longer able to work. She also found out later on that same day na women are also not allowed to have their own savings. So all her savings, all her money sa yung ATM, let's say ATM, kaya na-transfer na sa husband na si Luke. Because of this, Luke, Offred, and their daughter flew to Canada. They tried to go to Canada to escape the power of the Gilead. Unfortunately, they were captured. Nadakpan sila, and since then, Offred, wala na siya kadungog kung ahayang anak o ahayang husband niya si Luke. Now, after na-capture si Offred, she was sent to a center called Red Center. This was supervised by a name called Aunt Lydia. Kini si Aunt Lydia, siya may nag-preach, nagtudlo sa mga babae nga the main purpose daw sa mga babae is to just be submissive, nga subservient sa men, like sunod-sunuran na dyan ang mga babae daw sa lalaki. Sugot mo, ana? Diba? Girl, namin kitang mga babae, hoy, dapat nga magpakuantas mga guy, no? Pero kini, during the Gilead colonization, women are taught that they should be submissive and subservient sa men. And that ang role daw sa women is to just bear a child. Grabe ang pag-downgrade sa role sa woman. Nga igura daw pampaburos o pampakuan o bata na siya ng women. Diba? Grabe kayo sa unang panahon. That is why tanang women were assigned to a certain couple nga infertile, nga dili kaanak. Now, so si Offred, kay na-assign siya sa commander, sa police commander
called Fred. Kini si Offred, dili jud ni Offred iyang ngalan. Na jud siya yung ngalan nga tinuod. Pero kining Offred, this was given to her because she was assigned to a married couple named Fred. Kung usay ngalan sa husband niya mo na-assign mo yung ngalan. For example, kaya then after ma-assign ni Offred sa pamilya ni Fred, i-transfer na po siya sa laing family. Para ito na po siya magpuros. Diba? Grabe kayo. So, if ini-transfer niya sa laing family, ang ngalan sa husband kay John, ang ina po ngalan kay Off John. Ma-change na po siya. Off John na po siya. So, every year, lahi-lahi ang ngalan sa babae. Crazy. Grabe. Gamit na kayo ang lawas sa babae. And then, after Anna, kini si Fred, na siya asawa. Her name was, nakalimot ko. Kasi nga siya asawa. Sydney. Yeah. Ang ngalan siyang asawa kay si Sydney. So, not the crazy. I'm sorry ha. During this time, Offred was forced to have sex with Fred while ang original nga asawa ni Fred kinara sa tapat holding hand sa babae. So imagine if you are Sydney, you kanang makita ni mong asawa having sex with another woman and then holding hands pa jud mo sa babae. Well, she is doing that thing with your husband. Grabe, di ba? Pero i-disregard na tanan ni Sydney para lang magkaanak sila. Anak. And then, so, during, katong na-capture na sila Sydney, wala na sila freedom. Their freedom are restricted. They're only allowed to go outside if mag-shopping sila. Dayon, na siya yung friend, si Off Glenn. Kini si Off Glenn, babae pa siya handmaid. Si Off Glenn kay Glenn ang ngalan dun sa lalaki. And then, kini si Off, one day, si Off Fred visited a doctor. Okay, they need to visit doctor man to check if na sila disease, if makanak pa sila or not. And then the doctor found out that Fred is infertile. So hindi makaanak si Fred. So the doctor offered na mag-sex sila ni Offred dahil ipagawas na lang nga si Fred ko'y nakaurus. But in fact, ang Dr. John. Of course, Offred refused. Kay once makot ka, like, you're doing this with the doctor, but yun lang sa Gilead. So she scared put sa her own life. So she declined the offer of the doctor. So she went home, and then, naibalan ni Sydney na infertile yung husband. Hindi dahil ang si Sydney mo infertile, kundi yan yung husband. So, kini si Fred, na siya police, na siya chauffeur, muna siya kanang kamay, named Nick. So, kini si Fred, si Sydney, she told Offred nga, you need to have sex with Nick. And then, atong ipagawas, kasi Fred ang mas kasi if infertile ang husband, and then, isugot na unta si Offred nga magpa-something siya ni Nick. However, si Offred, dala niya si Fred, dala niya si Offred sa usa ka bar. Yung na bar, pure, prostitute. Bar nga na mga prostitute. Hindi na kita ni-offer na yung friend niya si Moira. Do you remember Moira? Yung friend? Hindi niya nakita kay si Moira. Naka-escape din si Moira sa center. Sa red center. Oo. Dahil pagka-escape niya, nadakpan man siya. So, ipapili siya kung kuan ba siya maghikog ba siya, hikugon ba siya, or mag-prostitute na lang siya. And then she chose to become a prostitute. So, dito sila nakita. And then, right after that, ang friend ni Offred nga si Off Glenn, they are creating an organization called Mayday. This organization was created to overthrow the Republic of Gilead. Muna silang mga KKK sa unang panahon. They're forming an organization para ipalayaso na ang mga Gilead sa United States of America.
you cannot make an omelette without breaking the egg. You guys get that? You cannot make an omelette without breaking the egg. That saying means that in order to achieve something, you need to undergo necessary obstacles, necessary tribulations para so that you can achieve a goal. So para makaluto kag egg, of course, kailangan ni omelette, kailangan nimo bukon ang egg. So that's just how life goes. For example, if you want to graduate, like finish your education, you need to go through mag-work ka to sustain your needs, just like that. And then after ana kanang one day nahibalan ni Sydney na gidala tayo ni Fred, si Offred sa Jezebel. Kita katong bar about para sa mga prostitute. So, Sydney told Offred that I'm going to punish you, go to your room, I'm going to punish you. Pag-abot niya sa room, abot si Nick. Si Nick na ay dala mga police na nag-pretend na Gillian, pero mga mayday na ito sila, mga members of the gang. So, they helped Offred to escape para matakas sila. And that is where the story ends. Nga nag-end ang story, hangin ang story, wala nakabalo, pagtakas pa ni wala nakabalo kung pagtakas pa ni Offred na hindi ko siya, na-murder ko siya, patay ko siya, as the last number ng story guy, na takas sila with Nick. So, now, ako i-analyze sa inyo. Kaya naman ko yung mga lenses ang tuan sa mga story natin. Marxist lens. So, di ko explain lang. Ang Marxist lens is a theory about the fight between proletariat, mga dato, o mga bourgeoisie, mga pobre. Diba? Sa story, kay fight yun siya sa dato, dili kaya mga pobre, they were forced to become handmade. They're forced to bear sa child. Kay wala man sila choice, kay pobre naman sila. So, makorelate na ko ang Marxist theory ani. Dapat isa ka theory, ang feminist theory. Ang feminist theory, this is a theory that deals with kanang oppression sa women. Kanang dapat strong ang women and among others. So, makorelate ko na siya sa story because diba, women are oppressed in this story. They were na-downgrade sila from an ordinary woman, na-downgrade sila to just pangpaburos ra, diba? So, grabe. And to think that nahitabo po siya sa unang panahon. Now, we're very thankful na we are in a democratic country na, that women are no longer parang submissive sa mga laki. Women nanatay power to fight with our own rights, nanatay power nga mo work, nanatay power nga mo earn, power to vote. So now, women are not allowed to vote, women are not allowed to earn money on their own, kay dapat sunod-sunuran na sila sa mga laki. So that ends the story. Grabe sa story. Diba? Grabe kayo ang story, guys. And then, ano siya story, ano na siya adaptation, 5 seasons. And, grabe kayo siya, guys. Like, ang story, masay mas story mo. Like, what can you say about the story? Grabe ka siya kay kuan ko nang nagkandirot ang bayo sa Diba? Oo, ikaw. Parang ka lang. Panang lahi ang panay sa una pero sa una like kaya kita taman sa mga. Correct. And makaingon jud nga since sa una pa lang, although toxic positivity ni, pero grabe jud ang resilience sa mga babae. Kay sa una pa lang ang panahon, kusog na siya mga babae. Kay imagine na kaya na nilang tiison ang paburusan sa tanang laki. Diba? So until now, grabe jud ang kakusog sa one, and I'm very happy nga karon empowered na ang women, empowered na tala. Empowered na mo, na may rights and everything to enjoy life just as how us men enjoy our life now, or enjoying our life now. So kini siya, taga-takag isa, remembrance, and tatangan po ako si ate ko og isa. So
Muna to siya. I'm so happy nga. Grabe. Sorry kayo sa pag-interrupt sa inyong kuhan ha, chigat. But I'm very happy nga participation ko. And I hope you learned something sa story and you realized nga women, di ba dapat padaog-daog sa malaki? Yes, tinood. Correct, di ba? So makakaya po pohon. Girl, ay yung paano sa mga laki girl. Sila mo yung tiro na mo. Correct! Apirsa! Thank you, bye-bye. Ayun, Again, my name ipakat is tayo, Byron hi, hatag ni Fernandez. Sir Thank Jeff. you.